ako ang isa ko nakikitang exit, magsalita ang Pangulo. Itigil niya. Kasi this is the only way na maaayos natin ang politika natin at sabihin niyang, hindi ko ito interest. Pero ano ba nangyari? After denying, he is now out for it, na limit lang daw sa economic provisions. As a former legislator, he knows that that cannot be. When you open the revision of the Constitution, lahat na yan. Pwede bang masabi na, how will the public even trust the House of Representatives na sabi, economic provision lang ito? From the very beginning, problematic na itong approach nila. So, ako, binabalik ko kay Presidente. Mr. President, alam mo, ikaw single vote lang naman ng Speaker. Ayusin natin ito. Kawawa ang taong bayan sa ginagawa ninyo. Hindi ang panahon ay naaayon sa pagbabago ng saligang batas na ganitong paraan. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa House at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito ba ang administration na dapat inyong pinamumunuan? So, sa tingin ko, ang tagal na. Ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Sayang ho yung political capital ninyo. Ma'am, bilang isang political strategist, baka may libre kang payo, maliban yung kanina. Ayaw ko magpayo. Libre. Libre. Alam mo, mahirap ito kasi sa simula pa lang, walang accountability, walang transparency sa process. Dininay nga eh. Bakit mo i-deny? Kumbaga ma'am, na-trap na ba sila? Parang nasa point of hindi na sila makabalik? Oo, sa tingin ko na-trap na sila kasi kaya tapon ng putik sa Senado.